Kisha, red flag ka ba? Red flag ba ako? Ano nga ba ang mga red flag? I'm Nea. And I'm Keisha. Let's talk that talk! Okay guys, so hello and welcome to our pilot episode ng aming Scale podcast titled Talk That Talk. Woo! So for today's episode, may tanong kami. Colorblind ka ba? Colorblind ka nga ba? Ano ba yun? Ano ba yung difference ng red sa yellow, sa green, sa beige? Ano nga ba? So ito, ang red flags kasi are warning signs that indicate unhealthy or manipulative behavior. They are not always recognizable at first, which is part of what makes them so dangerous. However, they tend to grow bigger and become more problematic over time. Ayun. So, nandito kami ngayon para tulungan kayo i-decipher yung red flags or potential red flags na meron sa relationship nyo. First point, Kisha? So, itong mga red flags na to, ma-apply to sa mga ni Loki. Ano nga ba yung mga red flags ng mga ni Loki? First off, may iba siyang kachat. So red flag daw yan, guys. So, pag may nakikita kayong ibang tao or ibang chathead sa phone ng partner nyo, red flag. No, no, no. Pag hinalaan mo na kung kabit ka ba or what, ikaw ba yung main course o ikaw ba yung side dish, ganun. Sim. So, kailangan yung maging aware talaga sa mga ganun na bagay. Kasi yun yung mga mahirap kadalasan na like makita kasi pag secretive yung jowa mo or like ka-talking stage mo, pag talagang hindi kayo ganun ka-open sa isa't isa na magpakita ng stuff, mahirap talagang makita kung may iba siyang ka-chat or what. So, always be on the lookout, guys. Another point is, hindi ka niya ginagawang legal kahit matagal na kayo. Yes. Mapapakasyon ka na lang na bakit hindi niya pa rin ako ina-introduce sa parents niya? Or bakit parang hindi niya naman ako pinagmamalaki sa friends niya, sa public or sa friends niya? May tendencies talaga na mafe-feel inferior ka dun eh. Na like parang, am I not enough? Yun yung question dun eh. Parang mamaya inilalaro ka lang na pala. Libangan, ginawa kang libangan or something. Pero it does not necessarily mean na dahil di niya kayo niloloki, dahil di kanya nililegal agad, red flag na siya. Like, siguro may issues naman siya. Pero pag yung sobrang tagal niya na, as in like mag-1 year anniversary na kayo, tas like, wala pa rin. Red flag na yun. Okay, next point. Masyadong slow na yung slow burn niyo. Hindi na siya nagliliyab. Wala nang uling. Wala nang nagbe-burn. So, Burn na, hindi. Slow na lang. Oo, like parang wala nang posporo. Hindi na maa-add yung fire. Wala nang thrill yung relasyon niyo. Yung tipong parang waste of time na lang yung ginagawa niyong dalawa na like landian. Tas, in the end, ano maukuha mo? Wala rin lang naman, di ba? Pag slow burn kasi, may ina-expect dapat, di ba? Pag slow burn, may ina-expect kayo na magda-develop yung relationship niya. Tsaka mahirap talaga i-determine pag slow burn talaga kayo. Meron yung akala mo slow burn kayo, pero ikaw lang pala yung may akala. Yung sa kanya pala, wala lang pala. Hindi pala siya serious sa'yo. And like yung mahirap dyan sa slow burn kasi sobrang na siya, sobrang romanticized na yung na yan ngayon. Na like, way nang siguro pag ng relationships na like, super bagal. Pero kailangan talaga na may usad siya, guys. Kasi, sayang lang naman yung oras niya kung wala, diba? Like, kunwari 5 months na kayo, tas talking stage pa rin, wala man lang meet up. Like, ang hirap na nun. Like, sayang naman yung oras mo, maghanap ka na lang ng iba. Kasi, syempre, gusto mo din ma-feel yung, yung affection na binibigay ng mga jowa, ganun. Yung attention na binibigay ng ibang magjowa sa isa't isa. Yes, like, you can't help but feel, like you're feeling behind na sa things. Sabi nga ni Leve, everybody's falling in love, but I'm falling behind. Yun lang. Next point, lack of communication.
Syempre guys, communication is the key sa kahit anong relationship. Kahit Sa- mag-best friends man kayo. Or sa family, or sa mga classmates nyo, or groupmates, ganun. Or really kahit kanino. Pag ganun talaga na feeling mo, hindi mo na siya nakakausap sa mga importanteng bagay, kailangan nyo yung i-work out. Like, super important yung communication na yan kasi siguro, pag first moments nyo pa lang na as a relationship or like na nasa relationship kayo, okay lang na siguro na may miss out nyo na mag-communicate. Pero in the long run, dyan nagpo-form yung cracks sa relationship nyo. So like, kailangan nyo talagang pag-usapan yung mga ayaw nyo, yung mga gusto nyo. Kasi dyan nagsisimula yung mga mga cracks, yung mga Tapos masisira na siya over time. Mahirap talaga kasi pag hindi kayo nakakaintindihan eh. Tsaka syempre kailangan nyo mag-communicate sa isa't isa. Hindi naman kayo mga superhero na kayang basahin yung iniisip ng isa't isa, di ba? Yes. Next, not respecting boundaries. Grabe yan, guys. Dapat pag ino-overstep yung boundaries nyo, parang hindi ka na rin-respeto as a person. Yes, parang mafe-feel mo na am I still in this relationship? Kasi di ba dapat dalawang tao kayo doon. Like parang mafe-feel mo talaga na parang hindi na. Parang I feel like wala na akong karapatan, ganun. Tsaka, ito kasi, pag kahit may relationship kayo, importante din na may privacy kayong dalawa. Yes, and especially consent sa mga gusto nyong gawing dalawa. Kunwari, pag PDA. Ay, pag ayaw nung isa na nagpi-PDA kayo, pero ikaw, super clingy mo na, Yes. na touchy, kahit in public spaces kayo. Pero ayaw kasi talaga ng partner mo. Red flag na yun. Siyempre, kasi nagiging uncomfortable na yung partner mo. Important sa relationship na feeling safe kayo sa isa't isa. Yes. Kayo yung safe space niya dapat. Like, kahit sabihin mo na, paano pag love language ko yung physical touch? Well, it doesn't mean na dahil love language mo yan, gagawin mo na lang. Like, may karapatan ka nang gawin yan agad sa partner mo. Kasi, syempre, baka ayaw talaga ng partner mo eh. So, dalawa kayo na mag-a-adjust sa isa't isa. It's a team. Next. Invalidating your feelings. Ano nga ba ang mga points pag ini-invalidate ang feelings mo? Pag na-invalidate kasi yung feelings mo, kunwari, nalungkot ka sa isang bagay, pero para sa partner mo, maliit lang yun, na hindi yun something na kaiyak-iyak. Isipin niya na, ay sasabihin niya sa'yo na ang OA mo naman, grabe naman yan. Parang wala kang karapatan na ma-feel yung emotions na yun. Siyempre, tao ka din. Normal na may iba't ibang emotions kang nararamdaman. Yes. Kahit na anger, sadness, or happiness. Karapatan mo yun as a person. Wala siyang right to dictate those feelings. Pwede hindi din naman sa pagiging sad yung pag-invalidate ng feelings. Kunwari, sobrang happy ka about isang Sa achievement mo. and you're passionate about many things na hindi nga kino-consider na malaking bagay. Like, kunwari, small achievement lang naman yan. Ba't ka naman sobrang saya dyan? Like, ang sakit kayo nun sa feeling, red flag. And yung mga pangarap mo, ganun, minamaliit niya lang, tinatawanan niya lang, ganun. Siyempre, di ba, na nabibring down yung self-esteem mo, na magiging down na down ka talaga. Imbis na yung relationship niyo yung parang like nagpapasaya sa'yo, it's the one that brings you down constantly. Like, yun yung dahilan kung bakit sobrang down ka sa lahat. Iwanan mo na siya. No. Kasi pag ganyan kasi, mararamdaman mo rin na hindi ka enough na parang... As a person, as a jowa. Ganito lang ba yung kaya ko, ganun. Ay, hindi, mali. Okay lang, oh, tama. Tama ba?
ganito lang ba yun? Am I even worth this much? Ganon. Like, mahirap. Kasi syempre, lahat tayo may mga iba't ibang skills, ganun. Di naman, kunwari, ako magaling ako mag-drawing and stuff. Pero yung partner mo gusto niya na focus ka sa mga STEM-related courses. Na parang kinahihiyan niya yung pagiging artist mo. Or kino-consider ka rin niya na bobo or something. Okay, next naman is para sa mga manipulative sad boy at sad girl. Ano nga ba ang mga points ng pagiging isang manipulative sad boy or sad girl? One point is they are prone to gaslighting. Ano nga ba yung gaslighting? It's a form of psychological abuse where a person causes someone to question their sanity, memories, and perception of reality. Hala. So, malala siya. Ang hirap ng ganun, guys. Ginagawa kang baliw ng jowa mo. Grabe. So, ano nga ba yung mga instances ng gaslighting na pwede natin ma-example para malaman ng viewers kung ano nga ba talaga ang gaslighting? Kasi mahirap yun i-decipher eh. Sa tingin ko, yung madalas na nangyayari is sa mga cheaters, no? Kunwari, may nahihint ka na may iba siyang, May iba siyang may side chick na siya. Tapos, tinay mo siyang i-confront about that. Pero, sinasabi niya na, anong sinasabi mo? Ikaw lang naman yung mahal ko eh. Ganun. I think you're overreacting. Or are you... Baliw ka na ba? Ganun sabihin na sa'yo. Mo ba ako? Ganon. Isang example pa guys is sa friends. Like, pag backstabbing na yung pinag-uusapan dyan. Kung may hinala ka na like may sinasabing something sa'yo yung supposedly friend mo. Tas i-confront mo siya. Sasabihin niya, you're delusional. Stop. Or mamaya ikaw pa yung bintangan na fake friend, no? Oo, mahirap yun. Siyempre, sa gaslighting, madadoubt mo talaga yung sarili mo. Like, Kung tama pa ba yung pag-iisip mo, ganun. am I still a good friend? Ganon. Tsaka mahirap yun, guys, lalo na sa friends. Kasi yung friends mo talaga yung people na vulnerable ka eh. So, kailangan talaga na mag-watch out ka sa signs na yun. Na like, if i-confront mo sila at ginagaslight ka na, red flag. And the friendship. And the relationship Yes. din. Next, controlling behavior. Ano nga ba ang controlling behavior? From the word itself, controlling. Dinidiktat niya yung pamumuhay mo, pananamit mo, or everything that you do. Pinagbabawalan ka sa mga bagay-bagay. Kunwari, ayaw niyang sumasama ka sa labas with your friends. And then, ayaw niyang may kinakausap kang iba. Ayaw niyang may sinusuot ka na certain clothes, ganun. Yeah, so basically, yung jowa mo na yung life mo. Siya na yung nagko-control ng life mo. Siya napipili ng aesthetic mo. What if ang pangit ng aesthetic niya, What if e-boy pala siya, no? Tapos ayaw mo pala, Oh my soft God. girl ka lang. Guys. Nakapangit. Hindi kayo compatible. Next, love bombing. Ano nga ba ang love bombing? Love bombing is a controlling and manipulative tactic most often used by narcissists and abusive people. They may appear charming and exciting in the beginning, but this usually fades away and is replaced with emotional abuse. So plastic sila. May mga instances na bang ng love bombing na nangyari sa'yo, Keisha? Wala pa naman. Thankfully, thank you, Lord. Kasi feel ko pag ganyan talagang ma-affect talaga yung mental health mo, no? Mahirap yan. Kasi sa love bombing kasi, di ba, sinasanay ka ng person sa affection and attention niya. Like, parang sobrang filled ka with love. Love bombing. Yeah. Affection, ganun. Tapos bigla-bigla na lang siyang magiging cold sa'yo. Madadoubt, may ginawa ka ba akong mali? Dadoubt mo yung sarili mo. Tapos, Kung hindi man cold, i-ghost ka niya or sasaktan ka na niya.
Tapos, bigla-bigla ulit siyang babalik. Ayun, magla-love bomb na naman siya. Tapos, pattern lang siya. Cycle, paulit-ulit. Hanggang sa Super deteriorated na yung mental health mo. like, palagi mo na lang hinahanap-hanap yung affection niya. Hindi mo na kayang mabuhay ng maayos pag wala siya, ganun. And yung mahirap dyan is kahit sinasaktan ka na niya. Like sabihin natin, physically, emotionally, wala. Nandyan ka pa rin, magsistay ka pa rin. Kasi yung love niya, sobrang nasanay ka na doon. Wala na, hindi ka na aalis. Siyempre, di ba, cycle yun. So, pag may times na mali na yung ginagawa niya sa'yo, hopeful ka pa rin na Everything will u- turn out okay. Oo, babalik ulit yung affectionate side niya, yung loving side niya. Kasi, di ba, Sinanay ka na eh. like, gusto mo yung pakiramdam ng pagmamahal niya. Mahirap makaget out. Yes. So, kung may signs na naganon sa relationship niyo, guys, end it over, no more. As soon as possible, as Yes. early as you can, please. Hanap ka na ng iba, yung hindi nang love bomb. Next, yung mga may issues sa self-management, red flag yun. Kailangan ayusin muna nila yung sarili nila bago sila pumasok sa relationship. Kasi, Dalawa kayo na masisira dun eh. dalawa kayong hinaharm yung isa't isa. Mabibring down nyo yung relationship nyo. Tapos sobrang ma-affect yung mental health nyong dalawa. Tapos in the end, magbe-break rin lang kayo. So, sayang lang. One example is your partner being too skeptical. Ito, sign to na may trauma siya sa past relationship and hindi talaga to healthy. Yung parang mga ginawa sa kanya na siguro traumatic, ini-inflict niya sa'yo. Like, alam mo naman sa sarili mo na di ka mag-cheat, di ba? Pero, ang akala niya, kaya mong gawin yun sa kanya. Like, kaya mong mag-cheat, kaya mong gawin yan. Mahirap yun. Like, parang wala na siyang trust sa'yo. And in the end, slowly na mawawala yung naramdaman niya para sa isa't isa. Kasi, kasi puno na lang yung relationship niyo ng pagdududa sa isa't isa. Siyempre, importante yung trust sa isang relationship. Dalawa kasi kayong kinakain ng fear pag ganun eh. Next point, yung pagiging overly dependent niya sa isa't isa. Yung tipong parang sa'yo na lang umiikot yung mundo niya, sa kanya na lang umiikot yung mundo mo. Yung parang pag wala siya, wala ka nang magawa sa buhay mo. Like, sobrang unhealthy nun. Sa'yo na lang inaasa lahat-lahat. Parang parang mga groupmates ko dati. Ano ba yun? May experience si Keisha, guys. Ano ba yung experience mo? Sorry. Yung sa akin na lang inaasa lahat. Ganun. Sa group works, no? Siyempre, nabibring down ako. Napapagod din ako. Hindi naman ako robot, diba? Ang hirap magbuhat ng ibang tao, guys. Hindi naman sa'yo umiikot yung buong project niya, di ba? So, red flag. Isa pa sa points ng pagiging overly dependent niya sa'yo is yung parang tinatrap niya na yung sarili niya sa'yo. Yung parang wala na siyang ibang buhay. Like, ikaw na lang yung ginagawa niyang buhay. Siya din nahaharm. While it may sound super romantic na sa kanya lang, na sa'yo lang siya obsessed, ang unhealthy kaya nun, like, wala na ba siyang ibang hobbies? Like, wala na ba siyang ibang ginagawa sa free time niya? Puro ikaw na lang ba? Parang draining din kasi pag ganyan yung situation ng relationship niya eh. Kailangan mo talagang mag-effort na i-assure siya palagi kasi, yun nga, ikaw na lang yung buhay niya. Ayun, sobrang nakakapagod. Next point is, with everything you do, naaalala niya yung ex niya sa'yo. Nala glimpse of us. Oh my gosh. Kung kahit kakain lang kayo ng ice cream sa labas, like pag pumili lang siya ng strawberry flavor, maaalala niya agad yung ex niya. Tapos magiging down na agad yung mood niya. Mapapansin mo talaga. Pag ganito kasi guys, sign na to na hindi pa siya ready sa bagong relationship. Hindi pa siya naka-move on. At baka masaktan niya lang din yung isa't isa. May baggage pa siya with past partner niya. And parang every little thing you do, iba yung naaalala niya. Parang ibang tao yung kasama niya, hindi ikaw. Isa pang red flag is may anger management issues yung partner mo. Yes. Pag hindi niya makontrol yung galit niya and sa'yo nilalabas,
Ang harmful nun and ang toxic eh. Kasi pag may anger management issues yung jowa mo, mafe-feel mo talaga na parang unsafe ka and like, you're walking on eggshells sa relationship na yung like parang, pagsasabihin ko ba to, magagalit ba siya? Pagsasabihin ko ba to, may inis siya sa akin, mag-burst ba siya? Mahirap yun. You feel super unsafe sa kahit anumang gawin mo sa relasyon nyo. And like parang, ano pa yung point mo? Eh, di ba yung point dapat ng relationship is safe space mo siya, you're comfortable with him or her. So, mahirap talaga yun. Okay, for our last red flag, guys. Ito yung mga nagsisilos in English, jealousy. Yung mga hindi daw nag-enroll sa Jack Roberto University, yung tipong kahit teacher pagseselosan niya pag chinat mo lang. Malay mo, hinahanap lang ng teacher niya yung deadlines niya. Yes. Kasi wala pa pala siyang nasasubmit. Ay, na-flashback na naman ako, te. Trigger warning. Sorry. Sorry po sa mga naghahabol ng Rex dyan. Ay, actually, may naalala akong time na... Past experience? Oo. Na ang toxic na nung pagiging selosa ko. Eh, pero hindi na ngayon guys ha. Nag-graduate na po ako. Yes. Graduate na ako sa JRU. Ano nga ba yun? I think kasi, I was 5 or 6 years old that time. Tapos, yung pinsan ko kasi, may pinsan ako na bumibisita sa bahay from time to time. And, syempre, binibigay siya ng attention, no? Ako naman, nagagalit ako sa kanya. Nainis ako sa kanya. Yung buong pagkatao niya, kinaiinisan ko. Bakit? Hindi, kasi ayaw ko na binibigyan siya ng attention ng tatay ko, ganun. So, yun nga. So, sobrang selosa ko pala nung bata ako. And inaaway ko talaga yung pinsan ko. Oh my gosh. I'm sorry. If marinig mo man to, I love you. Bati na kayo? Bati na kami. Goods naman. Sorry talaga. Yes, and yung pagsaselos kasi guys, isang form rin yun ng self-destruction. Yung like tipong, masisira talaga yung isip mo. Kakaisip na like, ala, nagselos ako, like, ayoko na, gusto ko ng, medyo, toned down na term ng sapakin. Yung mapapaaway ka talaga, oh my Oo, God. yung mapapaaway ka talaga. Mapapahamak mo din kasi yung sarili mo eh. Oo, yung sarili mo talaga yung pinahihirapan mo. Like, Tsaka nakaka-affect din kasi yung sobrang pagsaselos sa mental health mo. Naalala ko nun, nung nagselos ako sa... Kalimutan ko kung kailan yun, pero nagselos ako sa nagbigay ng strawberry-themed gift sa crush ko nun. And like, yung coping mechanism ko dun, sinabi ko na allergic ako sa strawberry ng ilang months, kahit hindi naman talaga. So, ang funny lang niya and super super eme. Ayan, napapasinungaling din kayo guys. So, sobrang selos. Yes. Pero okay na, graduate na kami sa JRU, so safe na kami dyan, EFAS na kami. Yung sa pagsaselos din kasi, makapagawa ka ng madaming kalokohan dyan eh. Oo. Hindi mo makontrol yung sarili mo. Nag-flood na yung emotions mo sa ganyan. Lalabas yung isa mong personality na unhinged. So, yun nga, guys. That ends our listahan ng mga red flags to look out for. Sa mga relationships nyo, jowa man yan, or friends, or family. Ang next segment namin is yung mga red flags na hindi naman talaga red flags, which will be expounded after this commercial break. Wow, ang lamig! Anong lamig? Ang ginaw? Ano bang difference? Well, anyways, abangan ang aming Christmas Chronicles. This December na yan, so make sure to tune in. Happy holidays! Wait, huwag niyo muna kami sapawan. Oo nga, kami pa naman yung hostess next weekend. So guys, abangan ang susunod na episode, which is the Lulu Deluxe. Yes. Kisha, dilulu ka ba? Check natin! Hi guys, we're back.
So, ngayon naman, pag-uusapan natin ang red flags that are not really red flags. So sinabi namin sa inyo kanina yung mga talagang red flags na kailangan nyong hanapin or like kailangan nyong mag-watch out sa partner mo. Ngayon, magdi-discuss kami ng mga red flags na hindi naman talaga red flags para mawala yung judgment sa other people na ay red flag yan, pero hindi naman talaga. So, yun. Minsan kasi sinasabi lang nilang red flag yung isang bagay just for the sake of shaming that person, ganun. Or basta for the sake of bashing and stuff. Same. Ang first point namin sa mga red flags na hindi naman talaga red flag ay hindi sila nagra-reply kaagad. Hindi porket hindi na siya nag-reply after 1 second na sinend mo yung text message mo, hindi ka na niya gusto. Hindi ka na niya mahal. Malay mo, busy lang. Syempre naman kasi may mga school works tayo, may mga responsibilities sa bahay. Basta, hindi naman dapat intindihin din natin yung isa't isa na kailangan din natin mag-focus sa ibang bagay. Hindi lang yung 24/7 sa nakatutok kayo sa isa't isa. And as harsh as it sounds, hindi talaga ikaw yung priority niya always. Siyempre, kailangan nyo mag-work hard para sa future niya eh. May studies kayong dapat isipin, siguro family problems rin. And friends rin, like, let him or her enjoy his or her own life. Siguro yung red flag sa part na yan is yung hindi niya sasuportahan yung pag-pursue mo sa studies mo. Kasi, syempre, dapat sinusuportahan niya yung isa't isa and iniintindi niya yung isa't isa. Tsaka chat lang naman yun. Pwede naman kayo mag-date sa personal kung gusto nyong talagang mag-hang out or what. Okay, next point is having mommy or daddy issues. Ay hala, ano ba yan? Define mo nga muna, ano ba yung mommy or daddy issues? Ewan, self-explanatory naman na yun eh. Yung may problems ka with your parents, yung like parang hindi kayo close or like, ewan, galit ka or something sa parents mo. Or like may trauma silang in-inflict sa'yo. Ganun. Parang may rift yung bonding nyo sa isa't isa ba? Like parang di kayo close. Parang may wall in between sa inyong dalawa. Yes, and para sa amin, hindi naman yun red flag kasi hindi naman porket bad yung daddy niya or like mommy niya, bad na rin siya. Ibang tao siya, guys. Hindi naman porket magkadugo sila, minanay niya na lahat ng kasamaan ng parents niya. Hindi naman ganun yun. Sim. Pero wala namang problema dun. Kung problema na lang siguro kung like ginagawa niya yun na Big deal. Oo. Ganun. Pero it's not really a big deal. Kung talagang alam niya yung tama, kung alam niya kung paano ka i-treat better, gagawin na yun. Despite his or her mommy or daddy issues. Next is having too many friends of the opposite gender. Sensitive topic. May past yung technical team namin. Sorry. Na-name drop. Masasensor JJ, naman. pa-sensor na lang. Beep, maganon. Thanks. Okay. Hindi naman porket madami siyang friends of the opposite gender, gusto niya na yung mga friends niya na yun. Siyempre, meron naman yung platonic love, di ba? Yes, and hindi porket all-boys school na yung following niya sa IG, ibig sabihin may gusto na siyang i-date na ibang lalaki. Same goes with boys who have too many friends that are girls, di ba? Para sa akin, tingin ko may pagka-green flag pag may friends kang babae. Yes, kasi like, parang pag may input ka ng girl sa relasyon nyo, like, feel ko mas alam ng guy kung paano kumilos sa relasyon ng dalawa. Minsan kasi napapansin ko, pag puro guys lang yung friends niya, parang may pagka-toxic yung personality niya eh. May ego siya, no? Sorry, wag niyo po kaming Wala po kami po kami i-cancel. pinapatamahan dito. Ganun lang po talaga. Nagsistate lang kami ng observations. Tsaka wala naman kasi sa gender yung friends, guys. Your partner can be friends with whoever he or she likes. Wala yun sa opposite gender or what. Ang toxic naman kasi pag ipe-prevent mo siya na makipag-friends sa mga certain na people.
parang pinipilit mo yung mga gusto mo sa kanya, rina-restrict mo yung mga galaw niya. Ikaw na yung red flag pag ganun. So, no. Next naman is my GBF or BBF. Guys, wag kayo masyadong magpaniwala sa mga napapanood nyo sa TikTok, ha? Hindi totoo yung 10 utos ng GBF. Coming from me, na GBF daw ng bayan, hindi ko yun sinusunod. Siyempre, iba naman yung bonding ng mga mag-best friends at mga mag-jowa. Pero kung napapansin yung may ibang vibes na yung pagtutungo. GBF. Pagtutungo nila, pagtuturing or Kung parang, Wait lang, guys. pag parang possessive na si GBF kay boyfriend or like ayaw na kayong ipag-meet up, kailangan nakasama siya palagi. At saka kung may iba sa behavior ni GBF or BBF, ganun. Pag tinatarayan ka nila. Or masyado silang touchy. Ibang usapan na yan. Yun yung, si GBF yung red flag. Si GBF or BBF. Pero don't make conclusions ka agad-agad. Yes. Feel ko rare lang na nangyayari yung mga ganun eh. May ganun na ba sa batch natin? Wala pa, no? Wala pa naman akong napapansin. Pero sana wala kasi gabi na. Very friendly lang yung mga mag-GBF, BBF dito. And yung napansin ko sa batch is sobrang common na friend mo rin yung yung best friend ng yung jowa friends mo. ng jowa mo. Okay, last point for today is hindi ka priority sa lahat ng bagay. Yes, tama. Siyempre, guys, busy din naman tayo. Dapat, importante din yung pag-aaral natin and pagpaplano para sa magandang future, diba? Yes, and like parang nagko-connect rin yan kanina sa hindi siya nagre-reply agad. Kasi feel ko nga, hindi siya, medyo green flag siya pag di siya nagre-reply agad. Siguro pag bebe time nyo, pag scheduled, kailangan talaga niya mag-reply agad talaga kasi may schedule naman. Pero pag unprovoked, Kung wala kayong... impromptu ganun. Impromptu na chat lang, tapos siya nagre-reply agad. Ibig sabihin na busy siya with other things like ACADS or family. Hindi naman ibig sabihin nun naman may nilalandi na siyang ibang tao. Huwag kayong Huwag kayo mag-overthink. Have trust in your partner. Isa yan sa mga green flags na kailangan mo sa isang relasyon. Kasi yung mental health nyo din yung maapektuhan dyan eh. Ikaw rin lang yung magkaka-eme-eme pag mag-iisip eh. Tsaka tandaan nyo guys, dapat sinusuportahan nyo yung isa't isa in every way. Intindihin nyo kung may ginagawa siyang iba na kung hindi siya makakapag-bebe time, ganun. It's a group effort. Group effort. Malay mo, diba, nag-work hard siya para sa future niyong dalawa, diba? It's not always the present that matters. And ayun guys, yan yung mga pinag-usapan namin for today's episode. And yung anting reminder lang naman sa mga worried dyan or like colorblind is try to look at the signs talaga. And yung signs talaga yung nagmamatter eh. Kasi kung iniisip mo na red flag to, kahit hindi naman talaga, doon talaga magkakos ng problems. Kailangan talaga na intindihin mo yung full situation at dapat alam mo yung partner mo. And to everyone out there na in a relationship or looking to be in a relationship, sana madami kayong natutunan sa podcast namin and looking forward to having you guys have a healthy relationship kasi deserve nating lahat yan. And thank you guys sa pakikinig. First episode namin to. Once again, I'm Keisha. And I'm Nea. Till next time, let's talk that talk! Yay! Proud kami sa self namin. Bye-bye! Thank you!